yung coach na makasama natin ngayon ay multiple 7-digit earner. More than 2.1 million pesos na yung kinita niya dito sa Clicknomics. Siya din yung leader ng Team Synergy dito sa Clicknomics. Welcome back mga Click partners. Kasama na natin ngayon yung guest coach natin. And by the way, before ko ipakita sa inyo, konting background lang sa guest coach natin. Itong coach natin ay nanggaling pa siya sa Canada. So dinayo pa niya tayo dito. So wag natin patagalin. Welcome natin si Coach Camille Cruz. Hello, Click Partners! Kamusta kayong lahat? Welcome, Click Partner and Coach Camille Cruz. Ayan, sige. Yes, Coach Jay. Ayan, sige. Sa mga, syempre, possible yung mga makakapanood nito sa YouTube natin, sa live, and sa mga social media natin is first time kang makikita sa video or sa podcast interview natin. Okay ba na magpakilala ka muna? Taga saan ka? And ayun, pakilala ka. I'm very happy to be here, Coach. Dati pinapanood ko lang kayo. Bata pa ako, pinapanood ko lang kayo. Hindi, biro lang. Pero sa mga hindi pa nakakilala sa akin, my name is Camille Cruz. Naka-base na po ako sa Canada. Doon ako kasama ko yung family ko, my husband and my 3 kids. And syempre, I also work there sa Canada. Nandun na yung trabaho ko. Last but not the least, I am a proud Clickpreneur. Ayan, so before ka naging entrepreneur and full-time mom, Coach Camille, pwede ka ba mag-share ano yung mga previous na mga experience mo? Saan ka ba, paano ka nakarating sa Canada? Ano yung mga naging work mo? Back in college, coaches, nag-working student po ako. So, nag-work ako sa McDonald's for 3 years. And little did I know na yung experience ko doon, yun yung nagamit ko as ticket para makapunta sa Canada. I worked there as a foreign worker, as a service crew. Yun yung naging sponsor ko to be in Canada. And then 2.5 years later, nakuha ko yung permanent residency ko. So, after that, syempre, abroad, particularly in Canada, usong-uso yung magdo-double job ka. So, na-experience ko din na mag-work doon sa isang hardware store. So, nagdo-double job ako doon. So, after that, umuwi ako ng Pilipinas, nagpakasal kami ng asawa ko na ngayon, and then, a year later, nakuha ko siya. After that, nagkaroon na kami ng anak, yung firstborn namin. Back in 2018, doon pinanganak yung unang baby namin. And doon, actually, Coach, ako late bloomer sa pagbibusiness. Kasi doon pa lang ako nagkaroon ng awakening or doon pa lang ako nagkaroon ng realization or napaisip na kailangan ko palang may gawin. Kailangan meron akong mapagkakakitaan while taking care of my kids. So yun, doon nagsimula na naghanap na ako ng ways to earn from home. Meron bang turning point na sa buhay mo, bakit ka nag-decide na magsimula ng online business? So, bago mo sagutin yun, ako kasi, as an OFW, yung turning point ko siguro, bakit ako nag-start mag-business is sa family. Ayan, gusto nating mai-provide kasi dito sa Philippines, dati nung graduate ako, hindi naman ako kagad nakapagtrabaho ng tuloy-tuloy. Mostly kung ano lang yung available talagang kailangan para makapag-provide tayo. So I tried mag-OFW para thinking na mas malaki ang kikitain ko. Yun yung pinanghawakan ko. Dito matutupad na yung mga pangarap ko. Meron bang moment sa buhay mo na nag-decide ka na hindi sapat yung kinikita ko, kailangan ko ng negosyo para sa mga mahal mo sa buhay? That's exactly it, Coach. Nung pinanganak na nga yung first baby ko, doon ako napaisip na kailangan kong makahanap ng paraan na kumita online or kumita habang nasa bahay ako while taking care of my kids. Lalong-lalo na living abroad. Parang, I don't know pero mas extra hard siya eh. Kasi nga, kung nasa Pilipinas ka nga, mas marami kang parang pwedeng maging kasama, 'di ba, katuwang sa pag-aalaga. But I'm very grateful, I just wanna mention kasi my mom was there nung time na yon. So, malaking bagay yon, malaking tulong. Pero in the end, syempre ako pa rin yung gusto kong mag-take care sa baby ko. And 2018 nanganak ako sa firstborn. 2020, nagkaroon ng pangalawa. And then 2021, nagkaroon ng pangatlo. So, nagsunod-sunod. So, hindi pwede na, hindi ko makita yung sarili ko na lalabas para magtrabaho ng typical job na 9 to 5 na trabaho. So, I really have to find ways na kumita online. And doon, nag-start yung search ko ng isang online business na talagang magbibigay sa akin ng extra income. Kasi nga, pag single income ka lang sa isang household, lalo na
na abroad, yung bills will pile up, 'di ba? Lalong-lalo na sa Canada, kailangan lagi may insurance, kailangan may sasakyan kayo. Hindi siya wants eh. Ang sasakyan doon, it's a necessity dahil para to get around your place. Dahil yung weather doon hindi katulad dito sa atin, very extreme ang weather doon. So kailangan mo talaga ng sasakyan. Maraming mga gastusin. Kaya pag single income household lang kayo, it's really a challenge. Kaya doon ako talaga kailangan makahanap ng ways to earn from home. So before ka nag-join coach sa Clicknomics, ano yung mga pinasukan mo na mga business before? Na-involved din kami sa insurance, which is a good business din. It's a networking company. Marami din ako natutunan doon. Marami naging struggles din. Actually, both kami mag-asawa. Nakita namin yung value noon. Turns out, hindi siya nag-workout. Maraming challenges na medyo nasa ano naman siya, ibang reason. But anyway, yung sumunod doon, hindi pa rin nag-give up, 'di ba? Sumunod doon is another networking company, Philippine-based. I tried naman kasi yon based siya sa North America. Pangalawang tinry ko Philippine-based naman na networking. Sabi ko baka ito mag-work. Kaya nga lang dahil Philippine-based siya, ang naging struggle ko naman doon is yung shipping. Kasi nga 'di ba, meron kang product na makukuha. So, nagkakaproblema ako sa shipping charges, nado-double yung charge. So, hindi rin siya nag-workout. Although kapag ako kasi nag-join ako sa something, I give it everything, like all in. So, kukunin mo talaga yung highest account. So, hindi ako naging profitable doon. Although may product na nakuha, diba? And ayun nga, pero it didn't work out. And then, I tried another one. Ang tawag naman doon is consumer direct marketing. Somehow online, pero meron ka pa ring manual work. So, ang hinahanap ko talaga yung purely online eh. Kasi somehow may manual work pa rin siya na hindi mo talaga ma-automate. So, kailangan mo pa rin ng manual work. Hinahagahanap talaga ako ng something na online na kahit wala ako, it will run pa. So, that's when I learned about Clicknomics. Yeah. So, meron ako parang mga 3 na nasalihan prior to Clicknomics. Bukod dun sa mga nabanggit mo, Coach Camille, no, na mga challenge pagdating sa shipping, mga charges, ano pa yung mga common na problems na na-encounter mo dun sa mga other business na sinubukan mo? Okay. So, another common thing is syempre rejection. Lalong-lalo na sa networking space, no? Parang hindi siya, merong parang negative connotation yung mga tao eh. Na kapag nag-networking ka, diba? Parang iba na yung, may parang bad impression siya. Except na lang kung very open na yung mga taong makakausap mo. They are willing to listen to you. Pero yun nga, marami pa rin mga magre-reject sa'yo. Pagdududahan ka sa intention mo, diba? Ganon. Kasi minsan genuine naman yung talagang kagustuhan mo na matulungan sila. You believe in the product. Pero syempre, dahil nga in general, meron ng negative connotation sa ganitong klaseng industry, yun yung nagiging challenge. So, kailangan mong pagdaanan yun. Even sometimes, yung mga kakilala mo, yun yung magre-reject sa'yo or yun yung hindi, makakarinig ka ng mga negative stuff. So, ayun, you just have to endure it. Yes. Totally agree, no? Dun sa rejection is part ng business na meron tayo. And ano naman yung good thing sa ginagawa natin ngayon? Kasi rejection, na-experience natin yung rejection kapag meron tayong in-invite, meron akong ipepresent sa'yo, negosyo. Ayan. Usually kasi ganun, di ba? Kapag yung offline yung approach mo is, kung minsan hindi ka sinisipot, di ba? Ini-Indian ka. So, may mga time ba na ginawa mo rin yung ganung mga strategy before sa ginagawa mong business? Sa offline parang coach, hindi na. Kasi nasa ako noon eh, nasa Canada na ako. Pero I'm very much aware doon sa ganong klaseng approach na kailangan mo pang, actually, online style, parang offline style, pero online na. Parang pag Zoom, i-invitein mo na mag-attend sa Zoom, ganon. Hindi na yung parang face-to-face. Pero sa Zoom, ganyan, nai-Indian ka pa rin. Kahit sa Zoom, nai-Indian ka pa rin dyan. Yun nga, invitein mo na may ipe-present ka, tapos mag-say yes, pero pagka oras na, hindi mo na makontak o hindi na sumasagot. So, may mga ganon, coach. Yeah. Yung next question ko, coach, ay nabanggit mo may mga yung may mga business ka na pinasok, ganyan. Ano yung pinaka-biggest financial pressure na na-experience mo before as an OFW and also at the same time as a mom? Yun nga, coach, yung financial pressure is just yung sa aming mag-asawa na single income household na lang kami. Nung pinanganak yung first baby namin, we decided na kailangan isa sa amin yung papalaki na sa baby namin. Doon kasi uso yung kahit infant pa yung baby mo, ilalagay mo siya sa daycare. Hindi ko kaya yun. Hindi ko talaga siya kaya. So,
kagandahan sa Canada, you have a year of maternity leave, na paid leave siya, no? Pero nung nag 1 year na yung baby ko, I tried going back sa work. Siguro nag-part-time ako ulit. Pero hindi ko talaga kinaya. I really wanna be a hands-on mom. So, syempre, nung una, kaya pa. Kasi meron kang savings and all that. Pero, di ba, dumating din yung pandemic. Nagkasunod-sunod dun sa first na pinasok namin, dun sa insurance. We took a big leap nun eh. Kasi lumipat kami ng province from Saskatchewan, lumipat kami sa Alberta. So, it was really a big move for us. Na akala namin magpo-prosper yung business. Pero it turns out hindi nga siya nag-prosper. So parang yung plans namin medyo na-derail. Pero again, my priority is yung kids namin na isa sa amin. So syempre syempre ako yung mom, so ako yung talagang nag-stay at home, diba? So I was really praying for a business na magbibigay sa akin ng extra income. Ganun lang yung prayer ko dati, Coach, na basta extra income lang. Wala naman ako yung parang grand plans or grand prayers na yung ganito, yung na-experience ko ngayon. Pero si Lord, no, ang bait, sobrang bait niya. Alam niya yung desires ng puso mo kahit hindi mo siya i-verbalize. Talagang alam niya, ibibigay niya more than what you ask for, more than what we deserve. So, ganun, Coach. I'm so blessed na eventually it led me to Clicknamics. Speaking of Clicknamics, paano mo nalaman and paano ka nakapagsimula sa Clicknamics? Sa Clicknamics naman, Coach, I was approached by one of the consultants na kasi student na ako ni Coach Edward sa previous courses. So, nangyari nun, it was introduced to me. Isa ako sa mga first affiliates dito. Classmate ko si Coach Nel. Coach Nel, shout out Coach Nel. Meron kaming picture ng first ever Zoom meeting. Kasama si, I think Coach Van ba or Coach Angelo. Isa ako sa mga na meeting nung 2023. Nung talagang starting from the day one ng Clicknamics, isa na ako sa mga naging part ng company. So yun, so nung pinasend sa akin ni Coach Jojo, ako naman, again, very open yung isip ko sa ganitong mga bagay. Having the previous experiences, dito ko nakita na, parang ito na yung hinahanap ko na talagang fully automated na siya. Na wala na talaga akong manual work, no? I'm not saying na wala ka nang gagawin na, pero most of yung hard stuff, the heavy lifting part of the business, talagang done for you na siya. Kumbaga parang si Clicknamics, it's a program na sinimplify niya na yung pag-online business. Marami kasi nagsasabi na hindi ako techie, 'di ba? First and foremost, i-define natin ano ba yung pagiging hindi techie, 'di ba? Kasi para sa akin pag techie, ibig sabihin yun na gumagawa ng mga website, 'di ba? Nagbi-build ng mga pages, ganyan. Hindi naman natin kailangan gawin yun sa Clicknamics, 'di ba? And for as long as marunong kang gumamit ng social media, and yun yung number one o yun yung pinaka-main role natin sa pagbibuild ng ating Clicknamics business, ibig sabihin, kaya mo. So, wag natin gamitin yung excuse na hindi tayo techie. Yes, there could be some learning curves, pero hindi mo siya pwedeng i-label yung sarili mo na hindi ako techie. Kasi nga, yung pagiging techie, yun yung mga sa technicalities talaga na wala na in-eliminate na ni Clicknamics. Sila na sumagot na. Kasi nga, they want a business that is open or accessible for all Filipinos. Yeah. Thank you, Coach Camille, no? Bukod dun sa mga na-share mo na automated na yung system ng Clicknamics, no? And hindi to para sa mga techie kasi meron tayong done for you system. Ano pa yung mga nagustuhan mo na meron dito sa Clicknamics, no? Walang makakatalo, Coach, sa training, sa support, sa community na meron sa Clicknamics. Kasi again, I have experienced yung other businesses. Walang ganito na klaseng community na talagang daily training, live training, no? Na hindi naman na kailangan gawin kasi pwede naman na recorded na lang. Pero merong daily training kasi nga we wanna invest time sa mga Click partners natin. Makikita nila na kayo as our head coaches talagang nagbibigay ng oras, nagbibigay ng effort. So para kami din ma-inspire to do our part. So yun talaga, Coach, the training. And kung hindi mo naman maa-attendan yung daily training, wala ka pa ring excuse, wala kang kawala. Kasi mayroong mga recorded courses, 'di ba? Which is yun yung na-maximize ko. In the beginning of me building the business, talagang nag-a-attend ako ng regular trainings, no? Kasi syempre 2 years na yung nakaraan eh. So there's a season na talagang kaya ko, I'm able to attend yon kahit na sobrang aga sa Canada nun. 7 p.m. doon sa Alberta, it's 4 a.m. minsan 5 a.m. depende kung may daylight saving time. Pero ganun siya. So gumigising talaga ako ng maaga. Talagang during winter, ang hirap bumangon, malamig.
Ang sarap lang na mag-ano lang sa bed, no? Mag-ano lang ng kumot doon. Pero nilalabanan ko talaga siya. So, pero again, syempre dumadaan yung season, pumapasok na yung mga anak ko, may mga circumstances na minsan hindi na ako nakaka-attend. But then again, kayang-kaya mong balikan yung mga recorded na training. So, I'm very grateful for that. Sige, pag-usapan naman natin, Coach Camille, una mong na-experience na resulta dito sa Clicknomics. Pwede mo bang ikwento sa amin yung first time mong kitain yung first commission mo and ano yung naramdaman mo nung kinita mo siya? Oh, grabe yon. Nung kinita ko yung first cha-ching ko, Coach, naalala ko, nasa kitchen ako noon eh. Nagpe-prepare ako ng breakfast. Tapos may email. Tapos, mabanggit ko lang kasi meron na akong in-order prior to that. So, ako yung nag-order noon. Again, kasi gusto ko lang i-test kung talagang gumagana yung aking link, 'di ba? Hindi naman sa nagdududa sa Clicknomics as a whole, 'di ba? Kasi alam ko naman na gumagana 'yan. It's just that sometimes gusto mo rin malaman yung proseso. Anong pagdadaanan kapag ka nag-order na, may ma-receive pa na email. So, maganda 'yon kasi parang meron akong personal knowledge kung ano yung magiging proseso kapag ka may nag-order sa link. Pero yung first real cha-ching yun nga, no? Balik tayo doon. Nasa kitchen ako, may nagpumasok na cha-ching. Talagang unbelievable. Parang sabi ko, nag-order ba ako? Ako pa rin ba to? Or talagang hindi ko na siya kakilala? It's just really a product of me putting out nung time na yun, nagko-content na ako, Coach. Ako yan na yung nagpo-posting na ako, nag-create na ako ng sarili kong mga videos. So, hindi ko alam kung saan nanggaling yung benta, pero may email. So, ibig sabihin, nag-convert yung sale na yon. So, masaya. It's parang unbelievable nga na parang grabe, totoo pala talagang may ganito. So, ako kasi ang mantra ko, if you can earn a peso, kahit gaano pa kaliit yan, if you can earn a peso or like piso, definitely you can earn millions. Ganon. Hindi ko siya tinitignan sa kung maliit or malaki. Tinitingnan ko kung na-earn ko yon, ibig sabihin malaki yung posibilidad to earn so much more. Ayan. So, from first cha-ching mo to more than 2 million pesos na commission dito sa Clicknomics, ano yung masasabi mo na nagbago na sa buhay mo as an entrepreneur and an OFW mom? Oh, grabe. That is very remarkable, Coach, na to earn kasi this is my first million sa online space. Grabe, no? From wanting just an extra income, meron akong 2.1 million. And I will just wanna share a very particular time, Coach, na talagang naging blessing yung Clicknomics. If you remember nung last August, di ba, umuwi ako. And then, nakabalik ako sa Canada around September. Around that time, nasira yung sasakyan namin. Tumirik yung sasakyan namin for some reason. Tapos, kailangan namin mag-shell out ng about $5,000. Ano yun emergency. Tapos, kailangan mo mag-shell out ng 5,000. Saan mo kukunin yun, diba? Hindi naman siya napagandaan and everything, ganyan. In that same month, I'm not sure kung September or October, basta ganyan. Parang nasira siya September, tapos inayo siya Kailangan pang i-order yung makina. So, parang kailangan na namin siyang i-release or matubos by October. October was my biggest month, Clicknomics. Kumita ako around close to 300,000 pesos. Wow. Yes. Congrats. Grabe yung timing ni Lord. Grabe yung blessing ni Lord. Talagang dun mo mapatunayan na God really provides. Na hindi kanya talaga pababayaan. Talagang saktong-sakto na yung kinakailangan naming amount, yun talaga yung nagamit namin para makuha namin pabalik yung sasakyan. Kasi if not, pa-winter na. So imagine kung gaano kahirap yun na wala kaming sasakyan during winter season. And parang hindi ka na-stress ng sobra kasi grabe yung blessing na yun talaga. Hindi ko makakalimutan. So, I just wanna share that. Wow, nakakatuwa, no? God will provide. May mga time na nakikita natin yung mga bagay na akala natin hindi tayo dinidinig ni Lord. Pero sa maliliit na bagay and sa malalaking bagay, dumarating yung mga yung mga provisions, no? Correct. So, I believe talagang blessing yun ni Lord kasi eksaktong-sakto kailangan nyo, and then dahil sa consistent yung pag-take mo ng actions, and then tuloy-tuloy yung intention mo sa negosyo na makatulong while earning, talagang binless ka ni Lord, no? So, ano na yung pakiramdam mo ngayon na parte ka na ngayon ng Clicknomics and marami ka na rin natutulungan ng mga kababayan natin, hindi lang dito sa Philippines and even abroad. Na-inspire mo sila. Kahit ako, na-inspire ako sa'yo. Siguro kung nasa abroad ako tapos makikita ko yung ad mo, talagang ikiklik ko yon. I'm
I'm very grateful, Coach. Lagi ko sinasabi, it blows my mind kung paano na nasa Canada ako and I'm able to run a business here in the Philippines. Ang galing, sobrang galing. So parang yung Clicknamics, borderless siya. Wala siyang, parang location independent na business. Literal na online mo talaga siyang patatakbuhin. 'Di ba? Ang galing. So, gusto ko talagang genuine sa puso ko. Parang it's something na kahit hindi ka kumomisyon, something na i-share mo talaga. No, alam mo, meron akong alam na ganito, business, ganyan. Kumbaga, kung kahit walang DLR, sabihin na natin, dapat may commission pala, no? Kasi paano ko sila mai-invite? Pero let's say, wala na yung mga extra bonuses. It's really something na, it's a business na talagang mapaproud ka na i-share at talagang makakatulong din sa mga, yun nga, nasa mga OFW, mga busy na mga working parents, mga stay-at-home mom parents, mga business owners na running currently ng mga sarili nilang business, kayang-kaya mo siyang isabay. So, ayun, I'm so grateful and thankful. And with this kind of community pa, I think yun yung lacking sa maraming businesses. And, acknowledge natin si Lord sa ating business. That's really a big, siguro, Coach, kung hindi rin ganun yung community or culture natin dito, marami din yung wala dito ngayon. And isa na rin siguro ako doon kasi nga, I'm really parang holistic approach na siya. Ito yung business na hindi ka ilalayo kay Lord kasi you're chasing money. Ito yung business na inuuna mo si Lord and then the blessings will just flow. Yan, or will just be poured onto you. So yun, I'm very glad. Quick lang, pakita ko lang sa iyo yung free training ko about Click System. Ito yung simple system na gamit ng mga partners namin para kitain yung first 1 million income nila with Clicknamics. Para sa iyo to kung natry mo na dating mag-dropshipping, network marketing, online selling, affiliate marketing, or any kind of online business. Kaso lang, hindi masyadong nag-click yung business na sinubukan mo. Kasi kadalasan, ang problema ng mga entrepreneurs ay wala silang maayos na sistema. Sakto din sa iyo ito kung gusto mong mag-start ng business online, kaso lang hindi mo alam kung saan magsisimula. Kasi doon sa free training, ipapakita ko sa iyo kung paano gumagana itong Click system. Paano pumili ng profitable market, paano mag-attract ng mga customers na bibili, paano ma-automate ang business para yung business mo kayang tumakbo mag-isa kahit wala ka. Paano ma-multiply yung income ng business mo at paano bibili ng paulit-ulit yung mga customer mo para tuloy-tuloy lumalaki yung income mo. Again, itong Click system, ito yung ginamit ng mga partners namin para kitain yung first 1 million income nila online. Marami kang matututunan dito. So kung gusto mo ng free instant access dun sa training, let me know sa comment section below or i-click mo yung link na nasa description or punta ka lang sa clicknamics.com. Register mo lang yung details mo para ma-access mo agad yung free training. Follow-up questions lang ako dun, Coach. Coach. Okay, nagusto ko yung sinabi mo kanina na kung ang negosyo na ginagawa mo is patuloy na nilalapit ka kay Lord, bine-bless ka, maganda yung business na yun. Ibig sabihin, align sa kagustuhan niya, sa will niya. Pero kung business mo is kumikita ka pero nilalayo ka kay Lord, so magtaka ka. May something wrong dun sa ginagawa mo. So, kaya importante talaga na dapat nag-aas tayo ng wisdom, nag-aas tayo ng guide kay Lord sa mga decision na gagawin natin. And dito sa Clicknamics, no, isa yun sa mga ginagawa talaga natin. So, kumbaga, ma-share natin yung good news, maging blessing tayo sa ibang tao. Hindi man financial, ganun din yung spiritual. And of course, kasama na rin yung physical kasi meron tayong mga training, may mga product tayo na tumutulong para mas maging healthy. So nakakatawa. So thank you din sa pag-share doon. So ngayon, Coach, 'di ba na-hit mo na yung nagsimula ka 6-digit earner, naging 7-digit earner ka din, tapos na-hit mo na yung 1 million na dream lifestyle incentive, tapos nakasama ka pa sa sa Singapore travel incentive. Yung Hong Kong na-hit mo din, no, kaya hindi ka nakasama. So ano yung nararamdaman mo ngayon, Coach, na na-achieve mo na lahat ng mga bagay na yon, knowing first time, no, na na-achieve mo yung mga yung mga ganong achievement? I'm very grateful, Coach. Grabe. Alam mo, sa totoo lang, Coach, di ba, Hong Kong hindi ako nakasama kasi kakauwi ko lang noon. Singapore, parang madali lang din naman na, cash na lang. Parang gano'n. Pero, I just wanna show you guys na yung commitment ko rin sa business. Hindi matatawaran yung time to spend, yung i-spend ko na time with you guys. Di ba, sabi nga nila, you cannot share your big dreams to small-minded people So, kailangan po talagang, parang I'm
craving for that, yung presence, yung physical presence na makasama ko talaga kayo. So I took the chance na talagang mag-fly dito. It's a sacrifice for me kasi I have to leave my kids there, my family, my husband. I'm so grateful for my husband. He's very supportive kasi if not for him, hindi rin naman ako mapapayagan naman nandito, no. Pero nakita rin niya or naintindihan din niya na I'm really parang I wanna parang spend time nga sa inyo, ma-experience yung physical presence, yung mag-grow yung mindset ko, ma-expand yung vision ko, and I know na mangyayari lang yon kapag nakasama ko at least for that particular trip na meron tayo nitong Singapore. Yan. Thank you sa sobrang na-appreciate namin yon, Coach Camille. Kami masaya din na kasama ka namin dun sa Sarap Singapore. ng bonding natin doon. Nakapag-banding tayo, no? Nakapag-enjoy, nakapag-rides. Oo Yan, nga. kung maalala mo yung mga rides na sinakyan namin, talagang exciting and challenging at hindi mo makakalimutan. Ayan. Yun yung clue. Sobrang ganda ng story, inspiring yung mga kinuwento mo sa amin, Coach Camille. And I believe lahat yun nangyari for a reason. Pero may isang question ako, no? Ano yung biggest, deepest why mo? Bakit mo ginagawa itong negosyo? Coach, ako dun sa kwarto ko, no, meron akong laptop, and in front of my laptop, meron akong prayer board doon. Sa prayer board ko, nandun lahat ng mga dreams, mga goals, ganyan. Bible verses, mga ganyan, motivational quotes. Pero ang pinaka-importante dun sa prayer board ko is yung family picture namin. Yeah. So, yung family picture namin, syempre, that reminds me of my biggest why talaga. Sila talaga. My husband, my kids, and of course, syempre, yung aking parents, di ba? Yan, kaya kasama ko rin sila sa Singapore kasi I honor my parents. I'm so grateful for them. So yan, sila yung biggest why ko talaga, Coach. And kaya nga kahit na medyo struggle kami na one income household lang, hindi ko pinagpalit yon. I didn't trade my time for money. Hindi ako naghanap ng, although parang alam mo yun, parang minsan napapaisip ka na kailangan ko nang magtrabaho kasi nga nauubos na yung finances namin or na struggle na kami. Kailangan kasi I know for a fact na sa formative years ng mga anak ko, kailangan nila ako. So, ayun, sila yung biggest why ko, Coach. Sabi nga, di ba, biggest why naman nating lahat, it's not always a thing, it's not the why, it's always a who, di ba? And always boils down sa family natin. So, ganun, kagaya ng karamihan ng mga click partners po natin dyan, I know na yung family din ninyo, mga anak ninyo, mga asawa ninyo, aging parents, di ba? I think for most of us, nasa sandwich generation, di ba? You have your own family, you also have to take care, or you also want, you don't have to, but you want to take care of your aging parents. So that's why yun talaga yung ultimate drive ko para mag-succeed dito na hindi ako magkukulang sa mga anak ko, but at the same time, I will also be able to provide for my family, my parents. Ayan. So, dun sa mga achievement mo, Coach, pwede mo ba i-share sa mga click partners natin, sa ibang mga nanonood, ano yung mga ginawa mo para makamit yung mga achievement mo na yun? Okay. Yeah, for sure. Definitely, Coach, no? Hindi naman natin tinatago kung ano yung mga nag-work. So, initially, syempre, at the beginning, while I was beginning stage ng pagmamarket, syempre, uma-attend ako ng training, and doon ko natutunan paano mag-posting. Dati kasi, ang alam mo lang sa pag-Facebook, magpo-post ng mga family gathering. Ngayon, parang na-learn ko na i-position siya na hindi ka lang nagpo-posting just to post anything. Meron ng purpose yung pagpo-post na related na sa pagbe-business natin. So initially ganun, yung beginner strategy, yan pa rin yung path na susundan talaga natin, yung tinuturo natin. That's exactly what I did. Beginner strategy na pagpo-posting every day. Pero ngayon, syempre may nalalaman ka na yung link pala wag mo ilalagay. Sabi ni Coach Day, wag mo ilalagay sa main caption, dapat nasa comment section. Little things like that, dapat i-apply natin or gawin natin. Kasi nga, yun na alam na ni Coach Day yun, natutunan niya na yun. So yun, ganon in the beginning. And then later on, syempre kailangan mong step out of your comfort zone. So I started creating my own content na din. Naalala ko, meron tayong training ng content creation nung
parang beginning time, mga 2024, ganyan. I guess, dun ko din natutunan kung paano makapag gumamit ng teleprompter, di ba? Kasi dati parang akala ko kailangan mong i-memorize di ba? Paano kaya nila ginagawa to? Di ba? Na walang Paano kaya nila ginagawa to na nakakabisado nila or very articulate sila? So, meron palang teleprompter na tinatawag, mga ganon. CapCut, dun ko lang din na natutunan, di ba? So, yun, nag-create ako ng content and then eventually, nag-upskill to Facebook ads. So, sa Facebook ads, ang na-appreciate ko doon is kasi, syempre, mas malawak yung reach mo, di ba? So, pag naintindihan mo talaga kung paano nag-work yung Facebook ads, mas ma-appreciate mo siya. Kasi in the beginning, pag nalaman mo na, ay, kailangan ko palang magbayad kay Meta para maipakita yung video ko to more people. Pagka, doon ka lang nag-focus sa kailangan mong ibayad, definitely, hindi mo siya ma-appreciate in a way na magbibigay pala siya sa'yo ng bigger return, di ba? Pero, again, kailangan bukas din yung isip mo na hindi siya magic. Hindi siya yung pagka nag-run ka ng ads, right away magiging winning ads. Kasi it's all about testing, diba? So yun yung mga things na ginawa ko. And ngayon, natutunan ko na yun, kino-combine ko na siya. So I still post, I still create content, and then I run ads. Tapos nakwento mo din coach no, na parang inabot din ng months bago ka kumita ng yung totoong benta mo talaga. No? Ano yung mga naging mindset mo? No? Kasi syempre marami dun parang for a lot of people mag-quit na sila, ayaw na sila. Ano yung reason bakit? Ano yung mindset mo? Bakit hindi ka nag-quit kahit medyo natagalan na nagkaroon ka ng magandang result? Mindset ko nun, coach, kasi nga, sabi ko sa inyo, all in ako pag nagano. Malaki na yung ibinigay ko. Malaki na yung aking, kumbaga yung package na pinili ko. Kasi alam ko na itutuloy ko siya, 'di ba? Hindi ako pumasok with the mindset na magi-give up ako eventually. Hanggat kaya, hanggat may nakikita. Kasi yung result, coach, hindi lang naman siya monetary result, 'di ba? So, dun sa journey ko, kahit walang cha-ching, I consider everything na natututunan ko as a result already. Kaya hindi ako wala naman ako yung very down moment na ako magi-give up na ako kasi 12 months na wala pa akong cha-ching. Hindi ganun eh. Kasi nakita ko na natuto akong gumawa ng content, nakakapag-produce na ako. Tapos may mga nagme-message na, "Uy, Coach Camila, gustuhan ko yung video mo." That alone is a result for me. Kaya hindi ako umabot sa point na parang feeling ko walang nangyayari. Kasi may nangyayari. Hindi nga lang yung cha-ching yung nangyayari pa at that time. And if I may share, Coach, no? Kasi nung time na nagko-content nga tayo, may contest at the time. Tapos nanalo ako 3rd place. Tapos nagkaroon ako ng 1,000 pesos. Kasi yun yung diba, premyo. Pinost ko siya sa aking story na syempre very happy ka na nanalo ka ng 1,000 pesos. Meron akong kakilala na nag-comment dun sa story ko na parang pumapalakpak na emoticon, parang ganon. Tapos ang sabi niya, alam mo, bagay kang maging advisor. Sayang naman. So, hindi siya direkta, parang but it's a quiet parang quiet message na sayang ka dyan. Kasi nga kasi taga-Canada yun eh. So syempre yung 1,000 pesos hindi siya ganun kalaki compare doon, diba? So parang sabi niya ganun nga, alam mo bagay kang maging advisor. Kasi pinost ko parang yung content tapos yung 1,000 pesos na price. Price. And then sabi niya, alam mo bagay kang maging advisor. Sayang naman. So kung medyo mahina yung loob mo, isipin mo, sayang ba? Sayang ba yung effort ko? Kasi 1,000 lang yung kinita ko. Pero, nag-ano lang ako, thank you. Ganun lang ako kasi nag-congrats naman siya. Nag-thank you ako. So, may sinabi pa pala siya. Ang sabi niya, diba sabi niya, sayang, bagay ka maging advisor, sayang naman, I earned $7,500 this month. So ako naman, congratulations. Kaya ako nga pala siya kinongratulate at that time. Ngayon, so again, para siyang subtle message, no, na parang dito ka na lang. Huwag ka na dyan. Parang anong ginagawa mo dyan? Bagay ka dito. Pero ngayon, if I look back, siguro inisip ko na lang na, baka naman nakitaan niya ako ng potential. Kaya siguro sinisabi niya bagay ako doon. Pero in a way, parang din siya, din siya ng moral na, bakit siya nanghihinayang sa akin? Ibig ba niya sabihin walang mangyayari sa akin dito? But then again, dumating yung time na kumita ako ng around 300,000 in 1 month. And kapag kinonvert mo siya sa Canadian dollars, that's also about 7,500. Diba? Ang galing ni Lord. Ang galing na. Nakakatuwa. Yung mga ganong moments na hindi mo, basta isurrender mo lang siya kay Lord, diba? Na Lord, ito yung naramdaman ko.
na ito yung nangyari, ganyan. Hindi ko naman hiniling kay Lord na Lord, pakitaan mo naman ako ng ganito para tsaka hindi ko naman siya binalikan para sabihin na ganito na yun. Pero alam mo yun, but that yung parang vindication na, the Lord got me, diba? Lord got me. Yan. Ganda. Ang ganda ng mindset mo. So, I think yung ginawa mo na content is a test. Kasi sa content creation is you position yourself as an authority. Sa iba naman, ang tawag doon is you are already an advisor, but a trusted advisor. So, salamat lahat ng content na gagawin mo, teaching people, talking about business, helping people paano magsimula ng business in a right way. You are already a trusted advisor. And hindi man nila sasabihin sa iyo yun na pinagkakatiwalaan ka nila dahil sa mga content na ginagawa mo. For sure, marami yun. So, kaya i-continue mo lang, Coach Camille, yung content journey na I believe marami pang ma-reach yun ng mga kababayan natin. And pasalamat tayo dun sa kabayan na yun kasi isa siya sa mga ginamit ni Lord para mag-push through ka sa content creation and sa business natin. So, ayun let's say may makakapanood ditong video na to, podcast natin, makikita ka nila. Ano yung mensahe mo sa kanila? Let's say, nagpaplano silang mag-start ng business, lalo na sa panahon ngayon, may crisis, no? Looking sila ng other way para makasurvive, kumita, makahelp sa family. Ano yung mensahe mo sa mga kababayan natin na gustong mag-start pero hindi sila makapagsimula? Para sa akin, mahalaga na alam mo kung ano yung gusto mong marating. Bigyan ko kayo ng kwento. Naks, mahilig tayo sa mga kwento, di ba? Mga Pinoy, mahilig sa kwento. So, if you know Will Smith, no? Yes. Will Smith is a Hollywood actor, tapos producer din siya, coach. Tapos one time daw, gusto ko tong story kasi na to, kaya gusto ko rin i-share sa mga click partners natin. One time, merong pumunta sa place niya, and nung nakarating na dun sa place ni Will Smith, nakita niya ang daming mga post-its, ang daming mga, sticky notes na nakalagay sa walls. Tapos, tinanong siya, ano yan? Anong ginagawa mo? Para saan lahat yan? Tapos ang sabi ni Will Smith sa kanya, that is for the next movie that I am producing. What? That looks so complicated, sabi. Sobrang, paano mo malalaman kung saan ka magsisimula? Ang hirap naman yan. Paano mo ma-identify paano ka magsisimula? Alam mo yung sabi ni Will Smith sa kanya? Sabi niya, that's the easy part. Sabi ni Will Smith. Sabi niya, you always have to start with the end in mind. So, di ba, parang ang ganda ng message na yon kasi if you know where you want to go, mag-a-align lahat ng actions mo towards dun sa goal mo. So, kung ikaw iniisip mo na gusto mo mag-business, gusto mo talagang makaahon sa kung anumang challenges or hirap ngayon, you have to identify ano ba yung outcome na gusto mo para lahat ng actions mo mag-a-align towards the goal. So, ngayon, kapag meron kang ginagawa, ma-assess mo na siya or ma-evaluate mo na siya. Is this something that will lead me to my goal or will keep me away from my goal? Diba? So at least yun, nalilesen na yung distractions, palapit ka na ng palapit sa goal. So kung goal mo na mag-business, then you have to, and hindi lang siya yung, gusto ko mag-business. You have to really dig deeper. Ano yung dahilan? Ba't gusto mo mag-business? Ito ba para makabayad ka ng utang? Ito ba para makapagbayad ka ng tuition fee ng anak mo? Magka-college na siya? Magbi-business ka ba kasi gusto mo madala mo yung family mo sa Singapore para makaride kayo ng The Mummy? Ganyan, 'di ba? So kailangan detalyado. You have to start with the end in mind. Will Smith. Char. Okay. Ito coach, message mo naman specifically para sa mga katulad mo na entrepreneur, Okay. na struggling entrepreneur or struggling entrepreneur tsaka mga mom, tsaka mga OFW. Ano yung message mo sa kanila? Ano ba, marerecommend mo ba sa kanila ang Clicknomics? Oo naman. 100% no doubt. No questions asked. No? Clicknomics talaga is if not the only one kind of business na talagang kaya mong gawin. Coach, if I can pagtatanungin mo ako, ano yung maalaala title ng buhay mo? Dito sa Clicknomics, no? Ang title ko is Pockets of Time because I literally built my business in the pockets of time. Kasi coach, parang I acknowledge na or I realize na I'm one of the affiliates na may very unique circumstances. I live abroad. Canada to Philippines, meron tayong 15-hour difference. So literally, umaga at gabi yung difference natin. So time zone-wise, talagang challenging siya. Okay? So marami nagsasabi, wala akong oras dyan. Diba? Ganyan.
I have 3 little kids. Kids that are still dependent on me, 'di ba? Hindi siya yung mga grown-up kids na. So may I have those 3 little kids. I'm working, 'di ba? Marami tayong mga click partners that are working. Ayun. So I have like multiple, kung pwede mo siyang gawing excuses, pwede, 'di ba? Pero again, I work with what I have, and what I have is pockets of time. So parang gusto kong sabihin na it's doable. Kasi nga basta na-learn mo na yung right skills to run your business on the background, yung system ni Clicknomics very na siya, seamless na siya yung proseso, 'di ba? Wala ka ng ibang other manual work na gagawin. Pero gusto ko lang din sabihin or klaruhin sa mga click partners na don't play small. Kung ikaw naman, meron kang 4-6 hours na pwedeng ilaan sa business, wag mong sabihin, kasi iba-iba tayo ng circumstances eh. Wag mong sabihin, ay si Coach Camille nga, let's say 2 hours lang or 3 hours a day lang. So, pwede naman na siguro yung 2-3 hours a day, di ba? Ayokong ganun yung isipin nila. Ayoko yung ganun yung maging message nun. Ang maging message sana is work with what you have. Kasi imagine, no, kung nakapag-produce ng millions, yung pockets of time na meron ako, what more yung mapoproduce mo? Kung talagang seseryosohin mo siya, meron kang 4 to 5, 6, play big, di ba? Mag-all-in ka talaga. And again, minsan, Coach, ma-share ko ang daldal. Tawag nito. Minsan kasi, ako kasi, naka-calendar yung time ko na ilalaan ko for Clicknomics. So say for example, meron akong 2 hours na nakalaan for Clicknomics. Hindi 2 hours minsan yung nakokonsume. Kasi minsan, syempre, maraming kailangan yung mga anak mo, something comes up, di ba? Or merong may hindi magandang pakiramdam, someone needs more attention. So dun sa 2 hours mo, let's say 40 hours na lang yung natira. Or let's say 5 minutes na lang yung natira. Yung iba sasabihin, naku, wala na akong oras or na-busy na ako. Or yun nga, nawala na ako ng oras. Parang kapag hindi mo nakuha yung 2 hours, parang hindi mo na gagawin yung dapat na gagawin mo sana. Pero if you think about it, yung 40 minutes na natira, yung 5 minutes na natira, it's still a time that you can take advantage of. Meron ka pa ring magagawa doon sa 5 minutes na yon. It can still move a needle. Mag-post ka, 'di ba? Yung natin, ang tawag ng coach, yung copy, yung post of the day. 'Di ba? It will literally take you 5 minutes. What if yung post na yon ay ipapakita sa particular na tao or makakakita doon is particular na tao na magjo-join pala. O 'di ba? So instant merong may mangyayari sa business mo. So ganun lang, ganun yung ginagawa ko. Para naman coach sa mga click partners na na nahirapan magkaroon ng result, ano yung mga tips or mga mindset na mabibigay mo sa kanila? Okay, sa mga click partners naman po natin na nahihirapan magkaroon ng result. Ay, quote ko si Coach Anthony kasi lagi niya sinasabi na the only time you will fail is when you give up. So, hindi ko nasasabihin yun kahit sinabi ko na. Ang gusto ko na lang sabihin is that, alam nyo na yun na kapag nag-give up kayo, wala nang chance, no? So, ang i-encourage ko na lang kayo na to take action every day. No matter how big or how small yung action na yun. Kasi, yun yung magbibigay sa'yo ng hope, 'di ba? And again, the result, it's not always monetary. Yung result is yung growth mo each day. Aba, natuto kang gumamit ng ChatGPT, that's something to celebrate. That's something to be grateful for. Yung mga ganong simpleng bagay, i-acknowledge nyo. Pwede mo nga siyang gawan ng ng gratitude journal, business edition. So today, ito yung natutunan ko. Para when you're feeling like parang wala pang nangyayari sa akin, wala pang result, wala pa rin cha-ching, mag-iisang taon na. 'Di ba? Balikan mo yung gratitude journal mo. Ay, ito nga, natuto na ako. Ito dati, before starting Clicknomics, wala akong alam sa ganito, pero meron ng ganito, ganyan. Hindi mo man, let's say, worst case scenario, wala ka talagang nakuha or wala ka talaga naging result at the end of your journey here. Meron kang list of things na pwede mong i-apply at the other parts of your life. 'Di ba? Hindi lang naman exclusive sa Clicknomics and ChatGPT, pwede mong gamitin in so many ways. So ganun lang talaga lagi yung mindset. Huwag nating limitahan. Kailangan maging grateful tayo palagi kung ano yung dumarating sa atin.